Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga post sa social media na ang administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ano daw, credit grabber ng aagaw ng accomplishments, something like that. Tungkol po ito sa kamakailan lang na opening ng Pangil Bay Bridge sa Mindanao. Ito po ang pinakamahabang bridge dito sa Mindanao. Ang total length niya is 3.77 kilometers. Kinonect niya ang Tubod, Lanao del Norte going to Tangub, Misamis Occidental, na dati-dati nung wala pa itong bridge na ito, mga 2.5 hours ang biyahe from point to point. Ngayon 7 minutes na lang. So bago lang ito, 2 days ago, na ribbon cutting na. At ang projection ng mainstream media at pati na rin ang PCO, Presidential Communications Office, ito daw ang isa sa mga accomplishments ng PBBM admin. So maraming nag-react, sabi, credit grabber yan, hindi yan hindi yan proyekto ni PBBM. Okay. So ito ang alam ko, itong bridge na ito, sinimulan pa ang planning stage panahon pa ng Pinoy administration. So, in fairness, Dilawan ang nag-drawing. Okay? Pagdating ni PRRD, siya na ang umaksyon. Siya ang nanghanap ng pondo. Nasimulan ito, construction nito is 2020, panahon ng pandemic 2020. So, dito mo makikita si PRRD, yung kanyang leadership na kahit pandemic hirap na hirap tayo noon. Kailang sinimulan pa rin. I think loan ito sa South Korea. Correct me if I'm wrong. Loan. Sinimulan panahon ng pandemic. So hanggang umalis siya sa pwesto 2022, itinuloy na lang ng kasalukuyang administrasyon. So, yung post na nabasa ko is drawing, noy, action, PRRD, BBM, ribbon cutting. Yun na po. Anyway, to me, napakagandang development ito, lalo na sa Mindanao, kasi dumaan na rin ako dyan. Nung una, barge kami dumadaan dyan ngayon, hindi na kailangan ng barge. Bridge ka na lang. So, this is good news. And ito yung magandang example ng continuity. In fairness, itong mga infrastructure programs, infrastructure projects, mga road, bridges sa Pilipinas, napansin ko, personal observation ko lang ito, nagsimula ito panahon pa ni PGMA. Nakita ko sa mga kanayunan na talagang tuloy-tuloy ang pagpapatayo ng mga kalsada tulay panahon ni PGMA. And pagdating ng Pinoy administration, itinuloy. Pagdating ng Duterte administration, nadoble na triple. Ganon ang kaibahan. Okay? But sa totoo lang is matagal na ito na proyekto ng iba't ibang administrasyon, itong pagpapatayo ng mga kalsada tulay at iba pang infrastructure. Na-highlight lang ng gusto ng build ng Pangulong Duterte. Kaya ako mismo, kitang-kita ko ang pag-usbong o para bang kabuti, kaliwat kanan ang mga road
projects panahon ni PRRT kasi yun ang kanyang plataforma, yun ang kanyang isa sa priority programs, yung infrastructure. Yun po ang legacy ng Duterte administration. Ah, ang aking pamilya mismo nakinabang dyan dahil may farm kami. Ang hirap mapuntahan ang aming farm noon. Lubak-lubak talaga ang kalsada. Nangandoy o nag-dream kami kailan kaya makalsadahan itong aming farm. Biglang dumating ang Duterte administration. Yun talaga. Napakadali nang magbiyahe ngayon papunta sa mga farms dahil sa build panahon ni PRRD. And in fairness to this administration, ipinagpatuloy naman kailang sa tingin ko hindi kasing tindi ng infrastructure projects panahon ni PRRD. Pinagpapatuloy pa rin kagaya itong Pangil Bay Bridge. So, sino ang dapat pasalamatan ng taong bayan? Di lahat sila. Wag na nating isipin yung credit kasi iba naman kasi ang press release ang PCO, parang hindi man lang nila binanggit yung previous administration na nagsimula. Yung dating ng statement ng PCO, yung balita ng mainstream media, ang credit napunta lahat sa administrasyong ito. Kaya ito, kinukorek ko, Pinoy nagdrawing, Digong nagsimula, inaksyonan niya, itinuloy na lang ng administrasyong ito. But anyway, ang panalo, ang taong bayan. Sana marami pang ganitong projects na mangyari. At ang alam ko, merong isang bridge na gagawin dyan sa Panay Island connecting Guimaras Island. Wow! Yung mga more of that sana. I don't know kung matutuloy na yung bridge from Batangas to Calapan City connecting mainland Luzon to Mindoro Island. Kasi panahon ni, kailan ba yun? Panahon ata ni PRRD, drawing yan plinaplanuhan. PRRD ba o Pinoy pa? I don't know na ang update kung may pondo na ba yung bridge connecting Batangas to Mindoro Island. Yun ang mga kailangan natin. Okay? So, ito, may nabasa akong quote. Matagal na ito. Sabi, there is no limit to what you can do as long as you don't mind who gets the credit. Okay? Sa mga politiko, ito ang sakit sa politiko, yung credit gusto mapunta sa kanila, yung EPAL, yung mga tarpaulin nila na may ginagawang drainage, flood control project, kalsada, hospital, building, nakalagay yung mukha, pangalan ng politiko. As if sarili nilang project yun. Hindi nila maisip-isip na yung pondo na ginamit sa pagpatay ng project na yun, pera ng taong bayan. Okay? May nabasa akong post, sa Davao daw, maganda ang infrastructure project sa Davao, high quality, sabi ng Kailang, wala kang makita na mukha o pangalan ng mga Duterte sa mga projects doon. Wala lang. Basta natapos lang yung project. Kabaliktaran sa iba't ibang lugar. Halos sa lahat, pag may ongoing o natapos na, grabe ang mukha ng mga politiko. So, dito mo makikita ang mayroon nga akong napanood na speech ni PRRD, panahon niya. Ganon din, inauguration ng isang malaking project.
Tulay din ata yun. Sabi niya, huwag nyo kaming pasalamatan. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Pera nyo yan. Karapatan nyo yan na magkaroon kayo ng ganitong project. Kasi, yung, gikan sa masa, papunta sa masa, parang ganun. Galing sa tao, ibabalik sa tao. Dapat ganun ang ang perspective sana ng mga leaders natin para hindi na dapat pag-usapan who gets the credit. Okay? Malala ko sa Bible, mayroong verse doon na in whatever you do it all in the name of the Lord. Kasi ang Panginoon, nakikita niya ang bawat galaw natin, ang motibo sa puso. So, sana ganon din sa gobyerno na itong mga leaders natin, gawin lang nila yung trabaho nila. At ang taong bayan, lalo na ngayon, social media, age of social media, just do your work. Mapapansin yan ng taong bayan. Meron dyan, nag-aambisyon na kakandidato sa mataas na posisyon. Lahat ng galaw niya may media na kasunod. Hindi tapos halos everyday may press release para mapansin ng taong bayan. Meron naman dyan na tahimik lang na gumagawa, kaya lang nakikita ng taong bayan, kaya yung official na yon, siya pa rin ang most trusted na government official kasi nagtratrabaho lang siya galing sa puso na hindi iniintindi kung sino ang makakuha sa credit. Ang kanyang loyalty ay ang mga tao na bumoto sa kanya. So, maligaya ang taga Mindanao sa pagtatapos ng yung inauguration, madaanan na ang Pangil Bay Bridge at pera natin yan, papunta sa atin at let's make the record straight. Sinimulan yan ng Noynoy administration, drawing, plano, Noynoy nag-desire. Duterte administration, sinakatuparan, sinimulan, itinuloy ng administrasyong ito. Di ang panalo ang taon bayan. Huwag na nating pag-usapan who gets the credit kasi ang mamamayan ang dapat isaalang-alang na sila ang mananalo, sila ang makinabang sa lahat ng proyekto ng pamahalaan.